Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang game ng Los Angeles Lakers at ito ay kontra sa koponan ng Utah Jazz. Coming into this game mga ropa, ang standing sa koponan ng Utah Jazz ay tumataginting na 4-15, samantala Los Angeles Lakers naman ay 11-8. At dito sa game na to mga ropa, grabe ang ending, dikit na dikit ang laban at dun sa may end game, hindi inaasahan ng lahat na tatawag ng timeout ang head coach ng koponan ng Utah Jazz. At yung timeout na yun ng head coach ng Utah Jazz mga ropa, ang masasabi nating nagpanalo sa game na to sa koponan ng Los Angeles Lakers. Ngayon mga ropa, ito ang game breakdown at analysis. Simulan na natin to. Okay, game. Dito sa game na to mga ropa, para sa koponan ng Los Angeles Lakers, wala si Austin Reeves, D'Angelo Russell at Cam Reddish. Ang naging starting lineup dito ni Coach JJ Redick, starting point guard dito si Gabe Vincent, shooting guard naman si Dalton Knecht, at ang kanyang mga forwards mga ropa ay si LeBron James, Rui Hachimura, at ang starting center dito ay si Anthony Davis. Ngayon mga ropa, dito sa possession na to, man-to-man defense ang gamit na depensa dito ng Los Angeles Lakers. Pero pansinin natin talaga dito yung kahinaan ng Lakers. Nagset dito ng screen si Colin Sexton at dinaanan lang yan ni Collins. Pansinin natin na dalawang players dito ang dinaanan ni Collins, si LBJ at si Dalton Knecht. Sa pagdaan na yan ni Collins mga ropa, iwan dito si LBJ at the same time si Dalton Knecht na sumalo sa kanya dito sa may depensa. Kaya ang nangyari dito mga ropa, napilitan tuloy si Anthony Davis na mag-close out dito sa may paint. At ang tendency outcome nun mga ropa, open na open naman ngayon yung binabantayan ni Anthony Davis. Ising-ising pasa lang ni Collins para kay Walker Kessler mga ropa, easy 2 points na agad para sa koponan ng Utah Jazz. Ngayon mga ropa, itong small details na to na binibreakdown natin, dito nagmumula yung puntos ng Utah Jazz dito sa game na to. At dahil yan sa hindi mahigpit na depensa ng Los Angeles Lakers against sa kanila. At ito pa mga ropa, again possession ng Utah Jazz dito. Pansinin natin yung transition defense dito ng Los Angeles Lakers. Yung players dito ng Utah Jazz mga ropa, 5 players na nila yung nandito sa may transition offense. Yun naman sa Los Angeles Lakers, 3 players pa lang nila yung nasa depensa dito. Tira ni Lauri Markkanen dito sa may 3-pointer mga ropa, mintes yan. Pero dahil 5 players nga dito ng Utah Jazz na nandito sa may kabilang court, high percentage sila ang mga rebound na bola at less defense dito para sa koponan ng Los Angeles Lakers. Kaya ang ending at outcome nito mga ropa, 3-pointer para sa koponan ng Utah Jazz. Nagset naman ng screen dito si Anthony Davis para kay LeBron James mga ropa. Hindi na kinailangan mag-dribble dito ni LBJ para tirahan dito ang koponan ng Utah Jazz dito sa may mid-range. Pero again mga ropa, ito talaga ang problema ng Lakers. Nakakascore nga sila doon sa kanilang possession. Pero yung problema nga nila mga ropa, yung depensa nila dito. Pansinin natin dito sa possession na to na nagkaroon talaga ng space dito si John Collins dito sa may 3-pointer. Medyo hindi talaga fully close out or hindi nakadikit dito si Gabe Vincent kay Collins. Kaya ang tendency outcome niyan mga ropa, enough space para pumukol sa 3-pointer at ang outcome naman yan ay basket is good para sa koponan ng Utah Jazz. Sa versus second quarter mga ropa, di kita ng bakbakan ng dalawang koponan kaya dito na tayo dumako sa may third quarter. At dito mga ropa, 58-56 ang score, lamang ng 2 puntos dito ang koponan ng Los Angeles Lakers. At again mga ropa, hinahayaan nila ang Utah Jazz dito na makapuhol dito sa may 3-pointer. Hinahayaan nilang magkaroon ng space dito. Kaya ang tendency nito mga ropa, 3-pointer na naman para sa koponan ng Utah Jazz. At dito sa quarter na to mga ropa, bakbakan ng dalawang koponan. Palitan sila ng puntos na ginagawa. Sa possession na to na penetrate ni LeBron James ang depensa dito ng koponan ng Utah Jazz. At nag-aantay na si Anthony Davis dito sa may paint na pasahan niya. Kaya pagkapasa ni The King LBJ dito kay Anthony Davis, easy teardrops 2 points agad para kay Anthony Davis. Basket is good. At sa kabilang banda mga ropa, ang gandang depensa ang ginawa dito ni LBJ. Ang gandang block ang nakuha niya dito against kay Colin Sexton. Yun nga lang mga ropa, ang nagwagi sa clean up dito ay bumagsak kay Walker Kessler ang bola. Kaya ang nangyari dito, easy 2 points para kay Walker Kessler. At sa possession ng Los Angeles Lakers mga ropa, si LBJ nagmamando ng bola dito sa may ibabaw. Same defense ng Lakers kontra sa koponan ng Utah Jazz. Man-to-man defense din ang ginagamit dito ng Utah Jazz na depensa. Pero pansinin natin na naglalagi yung defender ni Anthony Davis dito sa may gitna para in case na sumalaksak o matake dito si LBJ, makakasalo at makakaharang siya dito. Yun nga lang mga ropa, simple basketball lang ang pinairal ni LBJ dito. Alam niyang malayo ang defender ni Anthony Davis kaya binounce pass niya agad yung bola dito kay Anthony Davis dito sa may corner 3-pointer. Basket is good naman ang 3-pointer na to ni Anthony Davis. 2 out of 4 si Anthony Davis dito sa game na to in terms of 3-pointer. Samantalang si LBJ mga ropa, 0 out of 9 siya dito sa may 3 points dito sa game na to. At dahil dyan mga ropa, 66-65 ang score. Wala nang 8 minuto na titira dito sa may third quarter. At possession ulit ng Utah Jazz dito. Again, i-breakdown ulit natin yung ginamit na depensa dito ng koponan ng Los Angeles Lakers. Penetration ni Colin Sexton dito sa depensa ng LA. Nakasunod at well defended naman siya dito ni Dalton Knecht. Ang pinagtataka ko lang mga ropa, masyadong maagang umabante dito si Rui Hachimura dito sa may close out. Well defended naman dito si Colin Sexton ni Dalton Knecht. Naharangan ni Dalton Knecht dito yung driving lane ni Colin Sexton. Yun nga lang mga ropa, masyadong maaga dito yung close out at reaction dito ni Rui Hachimura na hindi naman siya dapat nag-initiate ng close out dito dahil well defended naman ni Dalton Knecht dito si Colin Sexton. At dahil sa close out na ni Rui Hachimura mga ropa, nagkaroon tuloy na opportunity dito si Colin Sexton para i-alley-oop yung bola dito kay Walker Kessler. Tendency outcome nito mga ropa, walang bantay si Walker Kessler dahil umabante nga dito si Rui Hachimura. Easy 2 points para sa koponan ng Utah Jazz. Buti na lang talaga mga
ropa, dito sa game na to, nag-ambag si LBJ na tumataginding na 27 points together with 14 assists at 5 rebounds. Dito sa possession na to, easy 2 points agad para kay LBJ. Basket is good, no problem para sa kanya. At bago nga matapos ng third quarter, mga ropa, lumamang ang kubunan ng Lakers dito ng hanggang 5 puntos, 82-77. Sa possession na to ng Utah Jazz, mga ropa, very well executed play ang ginawa nila dito para tunawin ang depensa ng kubunan ng Lakers. High screen dito sa kubunan ng Utah Jazz. Pansinin natin si Collins dito sa may ibabaw. Nag-roll siya, sinabayan niya dito yung pag-atake ni Colin Sexton dun sa may paint. Ngayon mga ropa, ang bumabantay dito kay Collins ay si Anthony Davis. At the same time, close out na dito si Max Christie dito kay Colin Sexton. Kaya automatic rotate si Anthony Davis dun sa may 3-pointer kasi may tendency din ay pasa ni Colin Sexton yung bola dito sa may 3 points. Dahil dito sa opensa na to ng Utah Jazz, mga ropa, open na open ngayon si Collins. Wala siyang defender. Ising-ising pasa lang ni Colin Sexton, mga ropa, naka 2 points agad dito ang kupunan ng Utah Jazz. Very well executed play para sa kanila. At again, sa possession ng Utah Jazz dito, mga ropa, tingnan natin yung ginawa dito ni Lauri Markkanen. Napakahirap na tira ang ginawa niya dito dahil paubos na rin ang shot clock para sa kanila. Very well contested 3-pointer dito ang pinukol ni Lauri Markkanen. Nadepensahan siya dito na maayos si Rui Hachimura. Yun nga lang mga ropa, basket is good pa rin kay Lauri Markkanen. Easy money, no problem. At dito sa fourth quarter, mga ropa, na panghawakan ng Lakers yung 4 hanggang 6 na puntos na kalamangan nila. At sabi ko nga mga ropa, 27 points ang inambag ni LBJ dito. At sa pagkakataon na to, siya ang nagmamando ng bola para sa kupunan ng Lakers. One-on-one isolation lang ang ginawa dito ni LBJ, mga ropa. Mid-range jumper, easy 2 points na agad yan, no problem para kay LBJ. At dahil dyan, naging 94-88 ang score. Again, another one. Take over mode si LBJ dito sa may fourth quarter. Siya na naman ang may hawak ng bola dito at wala na talagang play dito ang ginagawa ni LBJ. Talagang atake kung atake lang. Wala nga screen na sinat sa kanya dito. Pero still na-penetrate pa rin ni LBJ ang depensa ng Utah Jazz dito at nakasalaksak pa siya doon sa may ilalim ng paint. Again, easy 2 points na naman para kay LBJ. Basket is good. Nagkaroon pa nga ang pagkakataon dito ng Los Angeles Lakers sa pumas break at nag-end up yan sa kamay ni LBJ. Slam dunk para kay LeBron James na nag-end up to 101-94 ang score. At dito na tayo dumako sa endgame mga ropa, naging 103-102 ang score. 40 seconds may ang natitira dito sa game. At again mga ropa, si LBJ na naman may hawak ng bola dito. Buti na lang mga ropa, nakascore si LBJ dito sa possession na to. Kaya ang naging score dito mga ropa, 105-102 na eventually naging 105-104 dahil nakascore ang kupunan ng Utah Jazz. At dito na nga nangyari yung very controversial timeout call dito ng head coach ng Utah Jazz mga ropa. 105-104 nga ang score. Nagbintes ang tira dito ni LBJ sa may 3-pointer. Rebound ng Utah Jazz dito mga ropa, momentum din sa kanila para makascore ng 2 points. Naibaba naman na maayos si Colin Sexton yung bola dito. Walang pressure sa kanya dito sa depensa. At hindi rin naman tumawag ng timeout dito yung coach ng Utah Jazz. Dapat kasi kung tatawag ng timeout dito, nung nandito pa lang sa backcourt si Colin Sexton. Pero nung matake si Colin Sexton dito mga ropa, iwan ang depensa ni Rui Hachimura. Tsaka pa tumawag ng timeout dito yung head coach ng Utah Jazz. Opportunity na sana para kay Colin Sexton na umiscore ng 2 points dito at ibigay ang kalamangan dito sa Utah Jazz. At paubos na rin ang oras dito mga ropa, tumawag pa ng timeout dito yung coach ng Utah Jazz. 2 seconds na lang natitira. Grabe ang panghinayang dito ni Colin Sexton. Game winning shot na sana yung layup niya na yun. Pagkagaling sa timeout mga ropa, 2 seconds na lang natitira. Hindi na nakatira dito si Colin Sexton. At sa uli mga ropa, nakuha ng Lakers ang panalo dito, 105-104. Kaya mga ropa, masasabi nyo sa naging desisyon na yun ng head coach ng kupunan ng Utah Jazz? Nanalo tuloy ulit ang Lakers dito sa game na to. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.